So dito muna tayo. Mainit-init pa. Impeachment case versus VP Sara Duterte. Nakitaan ng batayan ng komite ng Kamara. Putang ina, puros kayo amba. Puro kayo mga ano, puro kayo mga... Oo, puro kayo mga mahilig lang sa ganun eh. Mahilig lang kayong manindak pero wala namang kayong mga pangil. Mga buwisit kayo. Ayan na. So eto, pakinggan natin itong statement ni Inday Sara Duterte. Ayan at inyo pong pakinggan. Ano ba to? Bakit siya madidimanda at ano bang rason? Ito, pasok. Nakakita raw ang isang komite sa Kamara ng Batayan para impeach si Vice President Sara Duterte. Bukod dyan. Ayan, nakakita daw sila ng batayan. Nak ng putya naman. Ang tagal-tagal nyo nang hinahanap yung batayan, ngayon nyo nang nakita. Bago pa magsimula yung hearing ni Chua, alam na nga ni Inday Sara, nagpa-practice na sila para sa impeachment laban sa akin. I will not dignify them with my answers dyan sa kakupalan nila. If they will file, whatever the result or whatever information we will give dyan sa committee ni Chua, ang trabaho niyan is hanapan ako ng issue para masampahan ako ng kasong plunder. So whether nandiyan ako or not, putay na, yan utak niyan ni Abante, ni Fernandez at ni Risa Ontiveros pare-pareho. Tapos na sa utak nila yung kaso. Paglalaroan ka na lang nila, tapos ididimanda ka pa. Di gawin na lang nila. So sinabi na ni VP Sara yun, di ba? Nung pinasusumpa siya, ba't ako susumpa? Resource person ako. Sabi nyo, resource person ako, ang linaw-linaw ng rules nyo. Sabi sa rules nyo, yung witness lang ang pinasusumpa. Ako, resource person ako ba't ako susumpa? Doon pa lang nagkagulo na sila. Paglabas pa lang ni Inday Sara, sinabi na kagad niya na wala naman yung mga yan Gagawa lang naman ng mga istorya yung mga yan. Pinapractice lang nila yung impeachment laban sa akin. So ginawa nila yung ang hearing na yan para mag-gather ng evidence na one-sided para masampahan ako ng plunder. Kaya nga si Inday Sara, sabi nga niya, bring it on. I have nothing to lose. Testaklob, kamusta na, Boss Dada? Grabe. Makikita mo pa din ang respect kay President Duterte sa Senado maliban kay Ontiveros. True. So, yun. Umpisa pa lang. Alam na ni Inday Sara yan. Alam na ni Inday Sara na mangyayari sa kanya. And sinabi nga ni Inday Sara, mga bossing, sa kanyang, yung nakaraang press con, na ang problema nyo kasi is, wala akong pangarap. I have nothing to lose. So wala akong pake whatever it is that you will think of me. Ang importante, ako bilang Vice President, gagawin ko lahat ng gusto ko, hindi na ako mananahimik, at lahat ng kahayupan nyo, ilalabas ko. Mga putang ina nyo. Di ba? So ayun nga mga bossing, ang nangyari. Ganyan din ang kay PRRD kahapon. Sa tingin nyo ba, kung siraan nyo ng siraan si Duterte, si PRD, do you think he cares? Do you think he give a fuck? Wala siyang pakialam whether sirain nyo siya dyan sa Senado or not. Why? I'm running as a mayor. People in Davao love me. I will win. And I will kill all the criminals in Davao City. Stop me if you can. I have nothing to lose. Wala akong pake. Naging presidente na ako. Ako'y dating piskal, naging mayor ako, naging presidente na ako, dati rin akong congressman. Lahat nakuha ko na. So wala akong pake kung hindi mo ko gusto. Kasi hindi rin kita gusto. So akala na itong mga congressman, matatakot nila si VP Sara. Kahit i-impeach mo to bukas, wala naman tong pakialam.
O wala itong pakialam kahit mawala yan siya sa posisyon. Why? Kasi okay naman ang buhay niya. Maganda naman ang mga negosyo niyan. Mayaman naman ang asawa niyan. Buhay sila. At pagkatapos ni PRD, kung hindi naman siya kung siya naman ay eligible pang tumakbo, makatakbo pa siya. Kung hindi na, okay lang din. Sold na yan for life. So sabi nga, IDGAF, I don't give a fuck. I don't give a shit. The heck I care. Kaya wala na silang pake. Kung ayaw nyo sa kanila, so be it. Basta magtatrabaho lang sila. Diyan, posible rin siyang maharap sa kasong plunder dahil sa questionableng paggasta sa confidential fund. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ulit-ulit nating pinaiintindi sa inyo na yung notice of disallowance, it doesn't mean kinurakot mo yung pera. Dahil yung Cebu, si Governor Gwen Garcia, yung notice of disallowance niyan, daan-daang milyon ang halaga. Daan-daang milyon yung notice of disallowance niya. Pero wala naman siya dito para i-hearing. Pero si Inday Sara, yung notice of disallowance niya, ang questionable lang, halagang 15 million o halagang 25 million or kung magkano man yun. Puta, sa tingin mo hindi kayang i-liquidate ni Inday Sara yan? Kaya kanina, kausap natin kanina, panoorin nyo yung di pa nakakapanood. Guest natin kanina, yung batikan ng congressman na si Kuya Amado Bagatsing diyan sa Maynila. Si Amado Bagatsing ang dating congressman ng 5th District ng Manila, isa sa mga pinakamaunlad na distrito ng Maynila. Nandiyan dyan siya kanina at sinabi nga niya yun na notice of disallowance, hindi naman ibig sabihin yun, answerable ka pa dun eh. You have at si Inday Sara, meron pa siya hanggang February para sagutin yun. And sabi nga ni Amado Bagatsing besides, from the root word confidential. Yung confidential fund, self-explanatory yun eh. Self-explanatory, it's confidential. It is not supposed to be yung pag-usapan not supposed to being talked about in public. Dapat yan, kung i-scrutinize mo yung confidential funds na ginamit ng opisina bilang confidential fund, maganda yan, pinag-uusapan in an executive session. Ibig sabihin yung kayo-kayo lang. Kasi halimbawa, pinambili ko yan ng armas para mamatay yung ganitong terorista. Pinang-surveillance namin yan, ganun. Eh di parang kumbaga ginepardize mo yung national security and yung confidential functions ng opisina na yun. Oo, totoo yung dapat transparent ka. Pero kaya nga nakahiwalay yung pondo na yan eh. Kaya nga meron silang usual na budget, tas meron silang confidential fund. Kasi nga yung confidential fund, confidential yan. Hindi yan dapat nalalaman ng maraming tao. So yun ang sabi ni Bagatsing. At saka sabi nga ni Bagatsing, mas malaki pa yung mga notice of disallowances ko nung congressman ako. Nasagot ko naman lahat yun. Kung pinag-uusapan natin, yung pera na 125 million na putragis galing naman yan sa administrasyon. Confidential funds ng administrasyon din yan na ipinasa kay Inday Sara. O bakit hindi natin imbestigahan lahat ng may mga confidential funds at lahat ng may mga notice of disallowances? So lagi niyong tatandaan yun kahit na alam naman na natin yun by heart na itong mga bagay na ito ito talaga yung dapat, yung katulad ng mga pinagsasabi ko kanina, yun yung tama. Pero bakit pinipilit pa rin nila? O ibig sabihin nun, whether you attend or not, you speak or not, mag-take ka ng oath or not, meron na silang target. Ang target nila is i-impeach talaga to si Inday Sara. Katulad din
Katulad din yan, mga bossing, nung target nila dyan sa Quadcom na panagutin lang si PRD, si Bato de la Rosa at si Bongo sa mga EJ case at sa mga yung DDS daw sa Davao. So yun na yan. Wala nang iba. So ibig sabihin, etong mga ano na to, etong mga hearing na ito dyan sa Kongreso, ito ay ano lang to. Kumbaga, ikinukondisyon lang nila yung isip ng tao, mamasahihin nila yung isip, huhulmahin nila. Tapos, unti-unti nilang hihipan ng mga kasinungalingan laban sa mga Duterte. Kasapakat ang mainstream media at ang mga troll farm nila. Tapos, ayan na, rektahan na. So, ang masasabi natin, itong hearing ng Congress at hearing ng Congress, yung Quadcom at yung hearing ng good governance or good government, lahat yan is to paralyze itong mga Duterte. Dalawang posibleng grounds para ma-impeach si Vice President Sara Duterte ang nakikita ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Una riyan ang hindi maipaliwanag ni VP Sara na paggasta sa 16 million pesos na confidential funds para Paano hindi maipaliwanag ng paggasta? Meron ngang report na nakalagay doon, naka-itemize kung saan yun. So ibig sabihin, pinaliwanag na ng opisina niya sa COA kung saan nila dinala yung pera na yun. Ang problema, kini-question nyo yung presyo ng mga ginastos niya. Eh bakit? Yung mga relos nyo, kini-question ba ni Inday Sara? Meron eh. Sabi nila, hindi maipaliwanag na paggastos. Paano mo hindi maipaliwanag na paggastos? Kayo mismo nagpapakita sa screen na 1 million for safe house, ganito, for maintenance, blah, blah, blah. Oh, ibig sabihin, meron siyang paliwanag kung saan niya ginastos. Ibig sabihin, meron siyang liquidation kung paano niya ginastos yung pera. Ba't niyo sasabihin na hindi maipaliwanag na paggastos? Ang problema kasi, eto yung pinaggastosan niya, putang ina, nilalagyan niyo na mali siya. Ang mahal naman yan. Mas mahal pa yan kaysa sa hotel sa Makati. Mas mahal pa yan kaysa sa hotel sa Boracay. Again si Inday Sara nagpakita ng gastos. Tinanggap yun ng COA. Ngayon, etong committee ni Chua, sinasabi niya, hindi maipaliwanag yung gastos. Puta, hindi ba may papaliwanag nung listahan kung saan napunta yun? Hindi ba listahan na yun, liquidation na yun? Diba, Garski? Oh, kasi ayun ang sabi nila, hindi maipaliwanag na paggastos. Buti sana kung walang pinresinta si Inday. Saan mo dinala tong pera na to? Basta, secret. Buti sana kung ganun. Hindi. Meron siyang breakdown eh. Meron siyang nani-receive ng COA. Meron siyang breakdown eh. 1 million for this, 2 million for this, 3 million for this, ganyan. O so ibig sabihin, pinaliwanag niya na. Ayaw nyo lang tanggapin yung paliwanag niya kasi nga gusto niyo siyang hanapan ng butas. So this is a clear proof na talagang gusto nyo lang naman trabahuhin talaga si Inday Sara. At alam ko kung magkano kayo per day. Alam ko kung magkano kayo per hearing. Narinig ko na kung magkano per hearing bawat a-attend sa Quadcom. Oh, alam ko kung magkano. Kaya nga pinapahaba-haba yung Quadcom eh. Pucha yan, siyam na yung Quadcom hearing. Oo, pag binilang mo, naku po, ang daming zero. Oh, sige, diretso. para sa nirentahang safe houses noong 2022. Ang Hindi, isa pa ay ang hindi daw niya maipaliwanag yung paggasto sa nirentahang safe houses. Putang ina. Kaya nyo nga nalaman na pinangrenta niya ng safe house kasi nga doon niya ginastos. Buti sana hindi namin alam kung saan ginastos itong ganitong pera. As in, wala siyang eksplanasyon, wala siyang pinakitang listahan, wala.
Hindi, may listahan siya. Meron siya. Kaya nga nalaman nyo na sa safe house niya nilagay yung pera. Kaya niya nilagay yung pera, inallocate niya yung sa safe house kasi nga dun sa listahan na pinrovide niya, nandun yun eh. So ibig sabihin, niliquidate niya ng maayos yun. Ayaw nyo lang. Dokumentong kinuha mula sa Armed Forces of the Philippines para i-justify ang 15 million pesos na pinaglaanan umano ng confidential funds ng DepEd noong 2020. Ano na nawala? Ano na naman ang nawala? Nawawala ako. Dahil lang tingnan ko yung... Sabi naman niya dito, excellent connection. Maayos naman daw yung connection natin. Niloloko nyo ako. O hindi, antayin natin na maging okay yung connection, ha? Sabi dito, excellent eh. Tapos kayo, niloloko nyo ako. Kaya naubos. Bigla akong nawala. Pero meron na. Nawala saglit. Wala akong pinindot. Ayan lang yan eh. Okay na, diretso na natin. Sige, diretso na natin. Eto na. Para ito sa Youth Leadership Summits ng AFP. Ayun, katulad yun. Meron pang pera nilagay sa Youth Summit ng AFP. Naipaliwanag o hindi? Tanungin ko kayo. Naipaliwanag o hindi? Naipaliwanag. Alam nyong napunta doon sa youth, youth something eh. Yung perang iba, napaliwanag, hindi. Napaliwanag. Alam nyo nga na dinala niya sa safe house eh. So, ibig sabihin, naipaliwanag niya. Ang tanong, tinanggap nyo, hindi. Ayaw nyong tanggapin. Putang ina, kahit piso lang yung renta doon, hindi nyo tatanggapin. Bakit? Kasi nga, gusto nyo lang i-impeach talaga si Inday. Oy, thank you very much, Priscilla. Nasa bayad ka pa lang kada attendance. Oo, naku po, matindi. Kaya pala ang dami-daming umattend sa Quadcom na alam nyo kung magkano per ulo. Diyan sa Quadcom, pag umattend ka at nakapag-ambag ka ng kahayupan sa bayan. Secret. Kahit wala namang ginastos ang DepEd dito. Obviously, there was a betrayal of public trust at saka yung anti-graft. Bukod sa impeachment, posible ring maharap si VP Sara sa reklamong plunder kung hindi raw maipaliliwanag ang higit 112 million pesos na ginamit para sa confidential funds ng DepEd noong 2023. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Donggo. Ito talaga ang kukupad talaga. Nakikita nyo kung sino-sino lang. Yung mga muka na paulit-ulit lang na nakikita mo. Dong Gonzales, Suarez, Yang Guns. Si Zaldi ko nga, hindi mo masyadong makikita eh. Si Romualdez, hindi mo makikita, di ba? Kasi yan dalawa nga yan yung big boss. O sino pa ang mga nakikita mo? Dan Fernandez, si Benny Abante, yung mga putang ina, wala namang ambag sa mundo. Yung mga kahit mamatay mamaya, walang maghahanap sa kanila. Yung mga putok sa buho. Yun lang, yung mga yun lang yung mga talagang pumapalag. At nagpupumilit at mukha nila lagi mo nakikita dyan sa TV. Alam mo na kung bakit. Hindi ba paulit-ulit lang yung mukha nila? Paulit-ulit lang yung report nila. Pinapahaba lang nila, pinapahaba. Meeting lang sila, hearing lang sila ng hearing. Pero putya, sa totoo lang, mga hearing nyo, inaabala nyo lang yung mga trabahante ng gobyerno. Wala na nga kayong ginagawa eh. Papatawag nyo pa dyan, maghapon yung taga-COA, wala na rin magawa yun. Ay na, lahat na kayo, wala na kayong ginawa. Kaya ganito nangyari sa bayan natin, puro na lang kayo hearing. 3 taon na kayo dyan, wala pa kayong nagagawa, puro kayo politika. Gonzales, pera ito ng taong bayan, kaya kailangang tiyaking nagagamit ito ng tama. Nilagay na nga niya eh. Kung ano saan niya ginamit eh. Hindi pa ba tama yun? Ang masama kung hindi niya nilagay kung saan ginamit. Nakalagay, naka-itemize per item may magkano. Kini-question nyo lang kasi sobrang mahal. Putang ina, ang mahal nga ng mga relos nyo. 200,000 lang yung sweldo nyo eh. Di ba? Pero sabi naman ni House Committee Chairman Joel Chua, pag-aaralan pa raw nila ito. After siguro ng impeachment, Sus, putang ina. Pag-aaralan pa, wala naman kayong mga utak.
Diretsuhin nyo na. Ang dami yung interview. Once napatunayan or na-impeach po siya, that's the time for cases to be filed against the Vice President. Nauna nang sinabi ni VP Sara Duterte na pinopolitika lang siya ng Kamara at nagfi-fishing ang mga kongresista para maghanap ng kaso at ipa-impeach siya. Pero nanindigan ang liderato ng House Committee on Good Government na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho sa pagbusisi sa pondo ng taong bayan. Ipagpapatuloy naman ng komite sa Kamara ang kanilang pagdinig, pero mas mabuti raw kung dadalo si VP Sara para magpaliwanag tungkol sa questionableng paggastos sa confidential funds. Wala pang pahayag ang bise kaugnay dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maria. Yan, wala nang pahayag yan. Antayin nyo na lang yung pahayag niya sa susunod na press conference niya.